Alright, magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, Batang Maynila to, ito na. Naglabas po si VP Sara Duterte ng kandidato niya para sa pagka-senator. At si Amy Marcos po, hindi kasama. Hindi po kasama. Etong kanyang friendship, mga kababayan. Hindi kasama. Sa kabila, mga kababayan, ang pinaggagawa ni Amy Marcos. Sa kabila ng pagpapakitang gilas ni Amy Marcos, di ba may pahiring-hiring pa siya dyan sa Senado? Binabanatan niya itong mga police, DOJ, DILG. Hindi niya alam kapag binabanatan niya yun, di parang binabanatan niya na rin ang Marcos administration. So parang binabanatan na rin niya yung kanyang kapatid. So ganun ang style ni Amy, gumigit na. Akala niya, maganda magiging resulta. Akala niya, matutuwa itong mga DDS at siya ay i-endorso bilang senator. Ano nangyari? Ayan mga kababayan, hindi po kasama si Amy Marcos sa in-endorso ni Sara Duterte bilang mga senator. Ayan, 10 yung kanyang in-endorso. Kaya nga sabi rito, friendship over. Tapos na ba ang pagkakaibigan ni Sara Duterte at ni Amy Marcos? Kasi hindi na nga sinama si Amy dun sa kanyang inendorso. Yun siguro inaasahan nito ni Amy Marcos na siya ay ma-endorso. Kaya nga kung ano-ano ginagawa niya pagsisisip-sip dyan po sa mga Duterte. At kasi yan nga sabi ko alam mo, Senator Amy Marcos, hindi na po naniniwala sa inyo ang mga DDS. Sinabihan ka nga ni Panelo sabi ni Panelo, di ba? Balat kayo pala, pambubudol mo. Ayun sabi niya Sal Panelo balat kayo. Ano ba yung balat kayo? Sinungaling, mapagkunwari, budol, sinungaling. So yan ang tingin sa'yo ng mga DDS. Sabi nga ni Panelo lokohin mo, lelang mo. So, dapat magising itong si Senator Amy Marcos. Hindi ka po sinusuportahan ng mga DDS. Kung sinusuportahan ka, bakit hindi ka kasama sa lineup ng mga senators na inendorso ni Sara Duterte? Pakinggan ninyo itong video para sabihin nyo, fake news ako Alam nyo, ayoko sinasabihan akong fake news Saka ayoko maimbitahan dyan sa sa Congress. Baka makontempt tayo Ito, pakinggan natin kung sino-sino ang inendorso ni Sara Duterte sa pagka-senator ng taong bayan at alam na ng buong bansa na kailangan nila baguhin ang muka ng ating gobyerno at alam nila na kailangan nilang iboto 10 doon sa mga 10. Sino-sino yung 10? kandidato na yon. Unang-una, yung mga kandidato ng PDP, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney Hinlo, Attorney Bondoc, Philip Salvador, and meron tayong 4 na guest candidate, si Attorney Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, si Pastor Apollo Kibuloy, and si Dr. Richard Mata. So, siguro ang dahilan... Ayun na ba? Wala na? Wala na ba? Wala na bang karugtong yan, BP Sara? Hindi mo ba isasama si Amy Marcos? Si Amy Marcos, panayang pabibo sa inyo, tapos hindi maisasama. Tingnan natin sa dulo, baka mabanggit niya si Amy. Kung bakit inalis or ginawa ng extraordinary rendition ang dating Pangulo dahil mukhang magba-block voting ang buong Pilipinas sa 10 senador. Okay, so yan. May narinig ba kayong Amy Marcos? Wala. O yan mga kababayan, wala po siyang inindorsong Amy Marcos. Ibig sabihin lang, kahit anong gawin ni Amy Marcos na pabibo, pabida, at pagsipsip sa mga Duterte, sa mga DDS, hindi po siya inindorso ni Sara Duterte. Kaya Madam Amy Marcos, mag-isip-isip na po kayo. Kasi ang mangyayari nito, DDS, hindi kayo iboboto. Hindi kayo ini-endorso. Mga loyalista, nagagalit na po sa inyo.
Kasi po, akala ninyo, yung paggitna-gitna ninyo ay nakakatuwa. Ayan po ay nakakasira sa iyong kapatid, sa gobyerno. So, sino na lang boboto sa inyo? Wala na. Kaya nga hindi siya pumapasok sa top 12, mga kababayan eh. Kasi ayaw ng tao nung pag-anong-ganon eh. Gusto ng tao ay manindigan ka. Ha? Kung maninindigan ka, it's either sa tama o sa mali. At least may paninindigan ka. Kung sa mali ka manindigan, at least may paninindigan ka. Kahit niloloko mo na yung sarili mo, sige lang. Kahit mali, palakpakan. At least may paninindigan ka. O, yung sa tama nga naninindigan, ayan na nga, very good. Yung mga nanindigan sa katotohanan, sa tama, eto, walang paninindigan. Paganyan-ganyan eh. O, ngayon, ano ngayon ang nangyari? Umaasa ka na i-endorso ka ni Sara Duterte? O, anyari? Wala eh. Sino-sino in-endorso niya? Yung mga PDP, tas may guest candidate. Wala siya sa guest candidate. Pero mo mas pinili pa niya si Philip Salvador kaysa sa iyo. Walang experience. Mas pinili pa niya, mas inendorso pa niya si Jimmy Bondoc na pakanta-kanta lang kaysa sa iyo. Ikaw talagang halos nakikipaglaban ka sa hearing mo. Halos idiin mo si General Torre, kulang na lang nga ikis mo eh. Halos idiin mo yung mga rimulya. Kaya pinagtutulungan ka na ng mga rimulya. Oh, pero hindi na nakikita yan ng DDS. Bakit? Sabi nga ni Panelo eh, lokohin mo, lelang mo. So ano na, Senator Amy Marcos, baka mayroon pang pagkakataon para magbago isip mo, pero sa tingin ko wala na eh. Galit na even yung mga loyalista, even yung mga pro-government, mga kakamping, wala, mukhang etchapwera ka na. Tapos, yung mga DDS, di ka naman pinapansin, kahit anong gawin mo, sinasabi nga, balat kayo ka. So, mukhang tagilid na ito. Tagilid na. Isa pa, tinanggal ka na sa alyansa. Ang ini-endorso na lang ni Presidente Bongbong Marcos ay 11 ang alyansa. Kung sinasabi dati ni Andrew 12 alyansa, hindi na po. 11 na lang po ang alyansa. Tinanggal na po si Amy Marcos. Sabi naman ni Amy, okay lang yan. Sige, edi okay. Tingnan natin kung siya kadadamputin sa kangkungan sa darating na eleksyon. So yan mga kababayan yung nangyayari. Mahirap po talaga na wala tayong paninindigan. Hindi ka pwedeng, you cannot serve two masters. Hindi pa pwedeng kampi ka sa kabila. Hindi pa pwedeng ganun. Kinakailangan meron kang isang tinatayuan. Kung wala kang tinatayuan, gumitna ka, pero wag kang aasa na susuportahan ka. Gusto mong maging bayani? Gusto mo maging hero-herohan? Ang problema, hindi naniniwala sa iyo yung mismong pinapanigan mo, hindi naniniwala sa iyo eh. Di wala. Wala mangyayari sa iyo. Kawawa ka. So yan mga kababayan yung ating update. Etong si Amy Marcos na mukhang gustong o umaasa sa endorsement ng mga Duterte. Nga. Hindi po siya isinama. So wala nang friendship. Mukhang wala nang friendship. Tapos na ang pagkakaibigan ni Sara Duterte at Amy Marcos. Kaya lamang ay tanong lamang. Tanong lang naman natin yan, wala na ba? Tapos na ba ang pagkakaibigan? Kasi wala eh. Nako, kaya kayo mga kababayan paalala ko sa inyo, you cannot serve two masters. It's either tumayo ka sa tama, tumayo ka sa mali. Wala naman sigurong tatayo at maninindigan sa mali. Lahat po tayo, gusto po natin, tayo po'y manindigan sa tama. Kaya sa darating na eleksyon mga kababayan, alam nyo na kung ano ay inyong gagawin. Pumili po tayo ng mga kandidatong alam natin ay meron tayong kinabukasan at meron tayong aasahan para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating mga anak, sa ating mga apo. Huwag po doon sa mga kandidato na ang gusto lang ay magpayaman. Yung pasok lang ang pasok ng pera sa bulsa, ng confidential funds. Ang dami na po naglalabasan mga kababayan, mga pangalan na nabigyan ng confidential funds. Iba-iba na pong pangalan eh.
Kala nyo si Mary Grace Piatos lang. Hindi, may mga kamag-anak pa pala to. At meron yung Team Asim. Meron po mga apelyido, Asim. Ano ba naman yan? So, pumili po tayo ng kandidatong alam natin ay para sa tao. At hindi uunahin yung kaibigan, hindi uunahin yung partido, hindi uunahin yung kanilang idol. Hindi, ang uunahin dapat ay ang kapakanan ng nakararami, ang kapakanan ng taong bayan, ang kapakanan o interes ng taong bayan. Yan po ang pipiliin natin mga kababayan sa darating na eleksyon sa Mayo. Malapit na po yan. So ilan po muna ang ating update. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila TOH. Ingat po tayong lahat. God bless po.